Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng makarinig sa message na ito. Ito po'y patuloy po nating ginagawa dahil tayo po'y nag-desire na lahat ng tao ay makarinig sa salita ng Diyos. At pangalawa, ito rin po ang alam natin as of this time, bagamat patuloy po tayo nag-innovate, but as of this time, ito po yung alam natin na madali pong maihatid yung pong message ng Lord. Galing po sa kanyang puso na ipinadama niya sa akin. Gusto ko rin pong ihatid sa inyo sa magitan ng social media sa YouTube, mga kapatid. Ngayon po, again, gusto ko pong sabihin sa lahat na itong message nito, po'y naniwala na makatulong po ito sa ating journey bilang naniwala at sumampalataya sa Diyos. Amen? Ngayon po, ang pag-usapan natin, mga kapatid, ay tungkol po sa all things are possible with God. Lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon dahil naniwala po tayo at kitang-kita po natin na walang mahirap sa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa at magawa ng ating Panginoon. He is the creator of everything, mga kapatid. Ngayon, sabi po ng Matthew 13 verse 58, and Jesus did not do many miracles there because of their lack of faith. Sa Mark 9:23, if you can, Jesus said, everything is possible for him who believe. So, mayroon pong requirements, mga kapatid, sa buhay po natin ay lahat ng bagay posible at pwedeng mangyari. Yung mga bagay na magaganda, mga bagay na ikauunlad sa ating buhay, lalo na sa ating pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Ngayon po, malimitahan po ang Panginoon pag ang tao ay walang panampalataya at walang tiwala sa Kanya. Sabi nga dito, ang Panginoong Hesus hindi na siya gumagawa ng mga himala o mga unusual things because of lack of faith. Dahil walang panampalataya, hindi naniwala ang tao, so hindi rin gumagawa ang Diyos. Bagamat lahat ng bagay ay posible sa Panginoon, pero mayroong gusto ang Diyos na makita niya sa ating puso, yung pusong sumampalataya, pusong naniwala sa Kanya. Ngayon po, ang tanong ko po sa lahat ng makarig sa message ito, naniwala ka ba sa Diyos? Sumampalataya ka ba sa ating Panginoon? Pag sabihin po natin, oo, Pastor, then sabihin ko sa iyo, huwag kang mag-engage ng mga debate. Huwag kang gagawa ng kasamaan kung naniwala po tayo sa ating Panginoon. Dahil yung faith natin, siya ang makatulong na umiwas sa kasalanan, siyang makatulong na tayo ay gumawa ng mabuti. Higit sa lahat, siyang makatulong sa atin na tayo po'y maglilingkod sa Kanya. Kaya sabi po doon, Jesus said, everything is possible for him who believe. Kung sa tingin mo na nahihirapan ka, kapatid, ang gusto kong klaruhin sa iyo, yung pong faith mo in the Lord. Dahil pag ang tao may faith in the Lord, ay siyang magtulak sa iyo na magawa mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon at para sa ikabubuti ng ating buhay at sa ating buhay Kristiyano, buhay panampalataya. Amen? Ngayon po, ang pag-usapan natin, all things are possible with God. Sabi po ng Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Yun, pinakita po dito ng Panginoon nga sa tao may limitasyon talaga. May limitasyon po sa tao, kaya with man this is impossible, but with God all things are possible. So ito po yung kaibahan. Ang tao po ay may limitasyon, ang Diyos walang limitasyon. All things are possible with God. So pag ang tao po ay nakunik sa Panginoon sa simpleng panampalataya at totoong panampalataya at genuine faith in their heart, mga kapatid, doon po mangyayari yung unusual things, yung pong above normal, yung pong supernatural. Because ang tao ay natural, ang God, ang Diyos po ay, siya po ay supernatural, higit pa sa natural. Kaya po, ang sabi po dito, all things are possible
with God. Amen? With God, all things are possible. I give you one example. Yung si Mary, kinausap ni Jesus na kinausap ng anghel na Mary, mapalad ka sa lahat ng babae, napili ka ng Diyos at magdadala ka ng tao. Si Mary nga ay sumagot bilang tao at sinagot niya yung anghel, paano ba ito mangyari? Ako isang virgin. So, mayroon talagang question and answer doon at patuloy na ipiniliwanag ng anghel na walang mahirap sa Diyos. Chapter 1 in Book of Luke. Mga kapatid, walang mahirap sa Diyos. Nang pumayag si Mary, ni kooperar si Mary at naniwala siya nga totoo naman talaga walang mahirap sa Diyos. Mga kapatid, then nang pumayag si Mary po'y nag-yield. Si Mary po'y nagpasakop doon. Then naramdaman ni Mary may bata na sa kanyang tiyan. It is the work of God. Hindi ito gawa ng tao. Ngayon po, pag ang tao po ay magpailalim, magpasakop sa kalooban ng Diyos sa magitan ng panampalataya at pagsunod, alam niyo po, ang mga imposibleng bagay ay dandahan pong makita natin na posible pala. Yung pong natural, magkaroon po tayo ng supernatural experience. Kaya nga ang good news dito, ang napakagandang good news po, dahil God is with us. Emmanuel, Matthew 1:23, magsilang siya ng batang ang isang virgin na babae, magsilang siya ng batang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin, God is with us. Ngayon po, kung totoo ang God is with us, ibig sabihin, tinanggap po natin sa ating puso, tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoon at tinanggap natin siya sa ating puso, so God is with us. Then sasabihin ko po sa iyo, in the name of the Lord, our God in heaven, na yung mga magandang bagay nga sa tingin ng tao ay imposible, sasabihin ko sa iyo as God's servant na dandahan pong maging posible sa buhay natin because God is with us. Kung tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo at tayo po sa pamagitan ng panampalataya sa ating puso, mga kapatid, dandahan pong mangyayari yung pong mga bagay na imposible sa tingin ng tao pero magiging posible po sa buhay natin dahil God is so powerful, God is unlimited resources, God is loving, ang Diyos po ay mapagbigay. Mga kapatid, lahat ng bagay, mga kapatid, sa buhay natin, posible pong ang mga imposible magiging posible po because we serve the unlimited God, the supernatural God, the all-powerful God ang pinaglilingkuran po natin. Amen? Tayo po ba'y naniwala? Kung sasabihin po natin, Pastor, posible po bang aangat ang buhay ko dahil ako'y matagal nakadapa sa kahirapan? Yes, I encourage you, kapatid. Iayusin mo ang iyong relasyon mo sa Panginoon at sumunod ka sa ating Panginoon si Kristo. Sasabihin ko sa iyo, then God aalisin ka sa iyong sitwasyon na nakadapa sa kahirapan. Aalisin ka. In fact, ito yung isang dahilan bakit pumarito ang ating Panginoon. John chapter 10 verse 10. Pumarito ang diablo upang magnakaw, pumatay at magwasak ng buhay ng tao. Subalit na pumarito ako, sabi ni Jesus, na para magkaroon ka ng buhay na masagana. I have come that they may have lives. Jesus said, life full of blessings. John chapter 10 verse 10. Sabi nga po ng Panginoong Jesucristo, siya po'y mayaman na nagpakadukha para sa ating lahat, para tayong mahihirap ay aangat, yumaman. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Yun po ang sabi ng Bible. Ang sabi po ng Job 36 verse 11, Job 36 verse 11, if you obey and serve the Lord, you will spend the rest of your days in prosperity. Ang ibig sabihin, kung sa tingin natin na wala ng pag-asang umangat pa ang buhay natin, kung wala ng pag-asa na maayos ang buhay natin, kumunik lang po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, magkaroon po tayo ng genuine connection with the Lord, and dahil walang mahirap sa Diyos, then mangyayari po ang mga magandang bagay sa buhay po natin. Amen po. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Ngayon po, things that will ignite possibilities. Sasabihin ko siya, mayroon pong 3 bagay na mag-ignite sa mga bagay na imposible magiging posible. Things that will ignite possibilities. The impossible will become possible. Ito yung number 1. Number 1, we need unity o makipag-isa po tayo
may mga kapatid bilang manampalataya. Ito po yung sabi ang Lord na mismo ang ni-acknowledge. Sa Genesis 11:6, sabi ni Lord, the Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. So si Lord ay nag-acknowledge that unity, united in mind and heart, unity can do the impossible to possible. Si Lord na po ang nag-acknowledge. Mabasa po natin sa Genesis sa panahon sa Torre of Babel, mga kapatid, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Si Lord po ang nagsalita. Ngayon po, sa buhay po natin, in our time, in our generation, ito po ang sabi ng Bible, follow me. Follow my example as I follow the example of Christ. Pag gagawin po natin itong follow my example as I follow the example of Christ, sa ibang translation po ay imitate me as I imitate Christ. So magkaroon po ng unity between the servant, the ministers and the members, the servant of God and the workers. Pag ang pastor po ay susunod sa Panginoon, ang mga tao ay susunod sa pastor, magkaroon po ng unity between God's minister, God's servant, and to the God's people, the members, magbatid. In 1 Corinthians chapter 4 verse 16 ay talagang naintindihan ni Paul, mga kapatid, ito po yung nasa puso ni Paul na kailangan magkaisa ho tayo dahil marami pong bagay na mangyayaring maganda sa buhay natin. Ay we can do the impossible, mga kapatid, magiging possible pag tayo po ay nagkaisa. Sabi po ni San Pablo sa 1 Corinthians 4:16, therefore si St. Paul, I urge you to imitate me. Gayahin niyo ako. Pag gayahin niyo ako, so magkaroon po ng unity, mga kapatid. Sa Book of Acts, yung pong unang operation sa simbahan, ito po yung church. Sa time ni Jesus, siya po ay nag-pronounce that Jesus will build His church. Then after doon nag-operate na po ang simbahan, led by Peter, St. Luke, yun, sa Book of Acts, sila po yung nagli-lead doon. Ang sabi po sa Biblia ay all the believers were one in heart and mind. So lahat ng manampalataya ay isa ang puso, isa ang kaisipan. Alam niyo po ba ang pinaka-correct application dito, pinag-usapan dito yung mission, yung gustong mangyari ng Diyos sa mundong ibabaw. Bakit bumaba si Lord? To save the mankind, to save the sinners. So kaisa po sila sa puso at kaisipan na ito yung mission natin. Mga kapatid, pag ang church, pag tayo ay kaisa ho tayo sa mission ng ating Panginoon na ang mga tao ay lumayo sa kasalanan, magbalik loob sa ating Panginoon, tatanggapin ang Panginoon Kristo at mabuhay na sundin ang Panginoon sa ating mga buhay, then lahat ng bagay maging posible po. All the believers sa Book of Acts ay kaisa. Isa church ngayon, hindi kaisa eh. Maraming tao nasa church pero iba ang kanilang nasa isip. Iba ang nasa isip. Ang iba mangungutang, ang iba magchichismis, ang iba maghanap ng mali. Kukunti lang ang kaisa doon sa pastor na nasa isip ng pastor paano i-win yung mga tao, paano i-disciple yung mga tao. Kukunti lang ang kaisa doon. Kukunti lang ang kaparehas ng kaisipan ng pastor doon, mga kapatid. Kasi sa pastor dapat tayo makiisa. Ito yung sabi ng Bible. Gusto ipakita sa inyo, mga kapatid. In Ephesians chapter 4 verse 11, mayroong apostle, prophets, evangelist, pastor, and teacher. Yun po ang Ephesians 4:11. Kahit basahin niyo po yan, mga kapatid, doon po yan, makikita po natin yan. Ano po ang purpose doon? Verse 12. Verse 12, to prepare God's people for works of service. Sa ibang Bible po to equip God's people for works of service. Ang sa ibang translation, to train God's people for works of service. So may pastor, apostles, prophet, evangelist, teachers to prepare. Alam niyo po ba ang duration po sa preparation sa verse 13? Tingnan niyo po sa verse 13, ang duration po sa preparation until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. So mahalaga po talaga yung unity. Kaya tama po si Paul nga follow me as I follow Christ.
imitate me as I imitate Christ. Follow my example as I follow the example of Christ. Kasi pag yung pastor po ang magte-train, ang natutunan ng pastor ay mai-transfer, mai-impart. So magkaroon po ng isa, parehos ng knowledge. Kaya sabi po sa Genesis, if they have the same language, ina-acknowledge ni Lord, pag they have the same language, parehos lang pananalita, lingwahe, pareho sila, anong nasa puso nila, lalabas sa baba, sa bibig, pareho sila ng lingwahe. Lahat ng bagay, lahat ng gusto nila, lahat ng planuhin nila ay mangyayari. All things are possible. Yun po sabi ng Biblia. So, number one po ay napakalaga yung pong tayo po'y makiisa at tayo po'y para magkaroon ng united in mind and in heart, unity. Napakalaga po yung unity. Ngayon ba kaya nga nilagyan ni Lord ng pastor sa loob ng simbahan para makiisa lahat? Dahil si Lord doon nakipag-usap sa pastor. Yung gusto ng Lord ay binaba niya sa pastor, sa puso ng pastor, at ilidown niya doon sa mga people of God, God's people. Pag nakiisa po lahat ng bagay ang mangyayari at lahat ng imposible maging posible. Amen po. Katulad natin, tayo po magtayo ng worship center. So, yun po ang language ni pastor. Pag ang lahat po ay nandoon, kaya natin itayo yun. Yung pong worship center natin, by faith, in October, makapag groundbreaking na po tayo dahil piniprepare natin ngayon ang lote, tatayo po tayo ng worship center. Amen po. Pangalawa po is growing faith. Ang growing faith, ito po ay malinaw kung titingnan natin sa Biblia. Mga kapatid, Jesus said, because you have so little faith. Kaya nga mga kapatid, maraming bagay na hadlangan dahil yung faith hindi nag-grow. Tingnan niyo po yung statement ng Panginoon. I tell you that the truth. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. If you have faith like as mustard seed. Bakit pinag-usapan yung mustard seed? Yung mustard seed, pag ito'y naitanim sa lupa, wala po itong ibang pupuntahan. Ito po'y ma-develop, ito po'y mag-grow at magiging kahoy. At magiging kahoy, ang daming, pag nagiging kahoy na, ang magiging blessings na po sa lahat. Marami ng ibon makadapo, marami ng makisilong doon, at magkaroon ng protection. Yung pong mustard seed. Ginamit po nitong mustard seed. Ang ibig sabihin, yung faith natin na maliit, kakarampot na panampalataya. Pero pag ito'y katulad ng mustard seed, ito'y mag-grow. Then nothing is impossible for that person na nag-grow po ang kanyang panampalataya. Mga kapatid, mahalaga po yung faith natin is growing. Kaya titingnan ko kayo, tanungin ko po kayo, ilang taon na po ba tayo kay Lord? Then, kumusta po ang improvement ng yung faith in the Lord? Kung ito po yung growing o stagnant na, talagang nag-improve o hindi na. Si makita mo yan eh. Pero pag hindi po natin i-evaluate yan, hindi po natin makita yung faith natin growing or hindi. Kasi yung faith natin, ano yan eh, sinusuppress yan ng mga bagay sa mundong ito. At higit sa lahat, lalo na sa mga religious people. But don't you know na yung mga nangyayari sa buhay natin, alam niyo po ito'y fertilizer that our faith will grow. Yung mga pagsubok, yung mga minsan ay hindi natin maintindihan yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Alam niyo po ba, inaalaw ng Lord yan eh. For us, our faith will become strong, our faith will grow. Dahil doon kasi mag-operate si Lord sa mga taong yung faith niya ay growing. Kasi hindi po nag-operate si Lord eh. Basahin natin, sabi ng Bible si Lord, sabi dito, and Jesus did not do many miracles because of lack of their faith, because of their lack of faith. Mga kapatid, ito po yun eh. So ang faith natin, pag dili nag-grow, dili nag-i-improve, malimitahan po ang Panginoon. Bagamat walang bagay na mahirap sa Diyos, pero malimitahan siya sa buhay natin pag yung panampalataya hindi na-develop. Pero habang nag-increase po, growing po ang faith natin, then mag-increase po ang operation ng Diyos sa buhay natin. Yung galaw
at ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin mag-i-increase po. At mag-i-increase, alam po natin walang mahirap sa Diyos. So, kailangan po natin tulungan yung faith natin na mag-increase. At ang sabi po ng Bible, faith comes from hearing the message about Christ. Ang panampalatay na develop sa patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos. Sa salita patungkol kay Kristo, patungkol sa ating Panginoong Hesus. Hindi ho tayo at i-discourage ko po kayo na huwag kayong makikinig sa mga taong ang pinag-usapan ng kanilang religion, hindi ang salita ng ating Panginoong Kristo about Christ. Romans 10 verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message. The message is heard about Christ. About Christ. Ulitin ko po, message is heard about Christ. Yun po ay doon po nagmula yung pong faith. Mag-grow ang panampalataya natin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. That's number 2. Number 1, number 1, mga kapatid, is makiisa ho tayo sa servant ng Panginoon, mga kapatid. Number 2, tayo po ay hayaan po natin mag-grow po ang faith natin. Pangatlo po ay ma-inlove ho tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba, lahat ng bagay ay sure at walang mahirap sa taong nagmahal sa Diyos. Kaya mong gawan ng paraan. All things are possible sa taong in love sa Panginoon. Uulitin ko po, all things are possible sa tanang sa lahat ng in love sa ating Panginoong Kristo. Sabihin mo walang oras kasi yung pagmamahal mo sa Diyos ay hindi malinaw. Sabihin mo mahirap magbigay pag yung pagmamahal mo ay hindi malinaw. Walang mahirap sa taong in love sa Panginoon. Kahit i-persecute ka man, kahit walang pera, kahit umuulan, kahit gaano kadaming trabaho, kaya mong iwanan yan pag in love ka kay Lord. The problem is, maraming taong hindi in love at walang pagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Ulitin ko po, ito po isa sa mga magtulak sa atin na kaya nating gawin at ang lahat ng bagay ay maging posible pag na-inlove ka sa Panginoon. Bakit? Love na love po ng Diyos ang lahat ng tao. Ang inihintay ng Diyos pag ang tao ay minahal niya ang Diyos. Mag-operate po ang Diyos sa kanyang buhay. At pag nag-operate ang Diyos sa kanyang buhay, lahat ng bagay maging posible at maging posible lahat ng bagay sa buhay natin. Amen. Kaya ang tanong ko po sa bawat isa, mahal po ba natin ang Diyos? At sabihin mo, oo, pastor, sabihin ko sa iyo, gaano ka ka klaro at gaano ka sure na mahal mo ang Diyos. Kung ngayon ay Sunday pa lang, time pa lang, nahirapan kang ibigay. Dahil sa lahat ng in love, hindi po mahirap ibigay yung oras. Alam po natin lahat yan. Hindi po mahirap ibigay yung quality time. Hindi po mahirap ibigay yung tamang oras. Yung oras. Minsan yung tao, sabi ko siya, pag hindi ka nag-church every Sunday, mga kapatid, wala kang passion, wala kang desire to worship God every Sunday. Isang malaking ang question is, ang isang pwedeng questionin doon yung pagmamahal mo sa Diyos. Pag hindi ka nagpe-pray every day, ang isang pwedeng questionin doon yung pagmamahal mo sa Diyos. Mga kapatid, nahihiya kang ibahagi ang salita ng Diyos, nahihiya ka magdala ng Bible, nahihiya kang magdala ng Bible, ang question doon, ang pwedeng tanongin doon, baka yung pagmamahal mo sa Diyos hindi malinaw. But I encourage everyone, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, mga kapatid. Then, makita mo yung pagmamahal ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos ay mag-operate sa buhay natin. And gusto kong linawin at klaruhin, walang mahirap sa Diyos. May problema ka ngayon, relationship, money, sa trabaho may problema ka, walang mahirap sa Diyos. Number 1, makiisa ka sa lingkod ng Diyos. Number 2, hayaan mo yung faith natin ay lumago at lumago. Pangatlo, mahalin mo ang Diyos ng totohanan. Then you can experience the supernatural move of the Lord in your lives. Mga kapatid, sa buhay mo, makita mo yung paggalaw ng Diyos. At sabihin ko sa iyo, walang mahirap sa Diyos. Pag ang Diyos ang kumilos at gumalaw, walang makahadlang, walang makapigil, dahil walang mahirap sa Diyos. Walang makapigil sa mga pagpapala na ibuhos sa Diyos sa iyo at sa lahat sa totoong nagmahal sa Diyos at naniwala at sumampalataya
sa Kanya. Amen. God bless po. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Tumayo tayong lahat, tayo po ay manalangin mga kapatid. Amen. Amen. Ngayon po, just want to encourage everyone. Just close your eyes. Tayo po ay manalangin. Just close your eyes. At gusto kong muling tanungin ang bawat isa. Mahal po ba natin si Lord, mga kapatid? Amen. Kumusta pong faith natin? Ito po ay nag-grow o hindi na? Kumusta po tayo po ba ay nakikonek sa lingkod ng Diyos? Dahil malinaw po yun sa Bible, bakit kayo binigyan ng Panginoon ng pastor para ihanda tayo, i-prepare tayo, i-equip tayo upang makapaglilingkod tayo sa Kanya, mga kapatid. Amen? Sabi ko po sa iyo, mga kapatid, na walang imposible sa Diyos pag tayo po ay matutong maniwala at sumampalataya, meron tayong genuine faith and genuine love in Him. You can experience the powerful move of the Lord in your lives. Amen. Ako po'y manalangin, Panginoon, marami pong salamat sa buhay ng bawat isang nakatayo ngayon, nakapikit at nakataas ang kamay. Ang aking panalangin, patungan niyo po ng iyong kamay right now in Jesus' name and bless them, Lord. Bless them, Lord. Let the power of the Holy Spirit move sa kanilang buhay mula sa kanilang ulo hanggang sa talampakan. The power of the living God, Lord, operate in their lives. Healing, deliverance. Panginoon, salamat po, salamat po. Even God, sa kanilang spiritual healing, spiritual revolution. Salamat, Panginoon. Buksan niyo po ang kriyan ng langit. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Abutin niyo po ang bawat isa sa mapaghimalang mong kamay, Panginoon. Ito po ang aking panalangin, Ama, in Jesus' mighty name. Bless them all. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless po. God bless. God bless.